Tanong ko lang po sa inyo, paano ba tayo maka-experience ng miracle or breakthrough? Okay, tunghayan natin yung unang miracle na ginawa ni Jesus. Maganda tong kwento na to, very short lang to, where Jesus turned water into wine. Paboritong kwento to ng mga lasenggo. Well, una po kasi, wala namang malinis na tubig noong unang panahon, okay? So, yung mga bahay nun, may mga wine kasi po, yung filtration system sa urban dwellers, hindi pa po ganun ka-efficient. Kaya common lang pong pagtawid ng uhaw yung mga wine. So, hindi po lasenggo si Jesus, okay? So, isang araw, naimbitahan siya sa isang kasalan at nasa bingit po na matinding kahihiyan itong pamilya. Kasi naubusan sila ng wine sa salo-salo. Now, ang wedding po, nung mga panahon na yon, tumatagal namang ilang araw, 1 week and all. So yung celebration, hindi lang siya few hours katulad ngayon. So ngayon po, naubusan na ng wine o alak yung host nung wedding at isa po itong matinding kahihiyan. Magiging tatak mo na to sa komunidad. Parang nagpakasal ka, hindi ka nag-prepare. Anong klase kang asawa? Anong klase kang may bahay? Gugutumin mo yung pamilya na itatayo mo. Ganun po yung katinding hinaharap na itong nagpakasal. Pero buti na lang, inimbitahan niya si Jesus at nangyari nga po yung unang mirakulo niyang ginawa. Pinalagyan ni Jesus ng mga tubig, yung mga banga na empty at punong-puno ng tubig. Malalaking banga po yan. Nakakita ko sa Cana, mismo niya sa Israel, kung saan ginawa to ni Jesus. Aba, ginawa po niyang wine. At nang tinikman nga nung host, isa to sa pinakamatindi at pinakamasarap na wine na natikman niya. Ano pong sikreto dito? Jesus shows up where He is invited. Napansin niyo po ba? Si Jesus po ay imbitado sa kasal, hindi niya pinagpilitan yung sarili niya, pero nung inimbitahan siya, dumating siya. At pag siya po ay present, miracles happened. Kung gusto mo ng mirakulo sa buhay mo, simulan mo ito sa imbitasyon kay Jesus. Sabi nga sa Pahayag 3:20, pakita mo Seth, narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ng pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Si Jesus po ay naghihintay. Si Jesus po naghihintay lang. Kumakatok daw siya. Ang tanong lang, pagbubuksan mo ba siya? Invite Jesus not just to your church kapag linggo. Invite Jesus sa marriage mo araw-araw. Invite mo siya sa relasyon mo, sa magulang mo. Invite mo siya sa relasyon sa anak mo. Invite mo siya sa opisina mo. Invite mo sa trabaho mo para hindi ka makasuhan ngayon sa ombudsman, di ba? Imbitahan mo si Jesus sa puso mo para maging tama at maggabayan ang mga desisyon na mali nating ginagawa. Naghihintay lang po siya ng imbitasyon. Hindi naman si Jesus kasi pagpipilitan niya. Okay? Biglang wawaldasin mo yung sweldo mo sa mga online gaming. Hindi siya yung lalabas niya sa telepono mo. Huwag ka magsugal. Pera ko yan. Hindi mo pera yan. Pahiram ko lang yan. Hindi po ganun si Jesus. Hindi siya lalabas sa motel na nando sa loob ng motel dahil na may kasama ka na hindi mo asawa. Hindi siya ganun. Imbitahan mo siya sa puso mo dahil siya naghihintay lamang para pumasok siya. Dahil ang buhay na may Diyos, kompleto rekados. Okay? Pahayag 3:20, narito ako sa labas ng pintuan nyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ng pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Tayo manalangin, Panginoon, marami pong gulo sa mundo na to. Hindi dahil maraming tao masama, kundi maraming tao ang walang Diyos. Dahil Lord, pag may Diyos sila sa puso, mababawasan ng trabaho itong mga ombudsman na to, mababawasan ng trabaho mga kapulisan namin, mababawasan ng trabaho ang husgado namin. Mababawasan ng trabaho, Lord, ang maraming mga illegal at immoral na mga negosyo. Dahil, Lord, pag nasa amin ka sa puso namin, gagawin namin, Lord, ang tama, gagawin namin ang moral, at gagawin namin ang legal. Kaya, Panginoon, tulungan mo kaming imbitahan ka sa puso. Huwag namin isipin paano bumait. Imbitahin namin ikaw sa puso namin, susunod na ang pagiging mabait. Huwag namin isipin kung paanong tumino. Kasi hindi kami titino kung wala ka. Imbitahin ka muna namin at kami titino. Kaya Panginoon, ngayon sa mga taong nagpipilit bumait pero wala ka naman sa puso nila, panandalian lamang yan. Ikaw lamang ang solusyon pag inimbitahan ka namin. Pumasok ka sa puso namin dahil alam namin na ikaw ang magbibigay sa amin ng tamang guidance. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.